Magandang gabi sa inyong lahat at dito tayo muli sa ating paksa na ating tatalakayin ngayong gabi. May kinalaman sa kalagayan ng patay. Ang title natin, patanong, saan naroroon ang mga patay? Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, atin munang ilapit ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po'y yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat muli, Panginoon, na sa gabing ito aming matunghayan muli ang katotohanan sa inyong mga salita. Aming pag-aralan ngayong gabi, Ama, ang kalagayan kung saan naroroon ang mga patay. At ito po'y sukwahi sa lahat ng mga paniniwala ng karamihan patungkol sa kalagayan kung saan sila naroroon at amin itong itatalakay ngayong gabi. Mari ba, Panginoon, na inyo itong pangangasiwaan? Mari ba na aming ipagkatiwala sa inyong banal na Espiritu ang talakayang ito? Mari ba na inyong tutulungan ang lahat na nanonood sa araw na ito? Mga kaibigan namin na nagsubaybay sa aming programa, na inyong tutulungan sila na maabot namin sa pamamagitan ng ministeryong ito. Aming hinihiling ang inyong pangangasiwa sa lahat ng aming buhay. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat at ating tunghayan uli ang isang napakagandang paksa na talakayan. Ang title na ating pag-aralan ngayong gabi, saan naroroon ang mga patay. At napapansin ninyo, lahat ng mga tao, maranasan nila ang kamatayan at walang tao na hindi mamamatay. Lahat ng mga tao pupunta sa libingan. Pero ang ating pag-aralan ngayong gabi, ang salitang immortality of the soul. Ang karamihan ngayon sa ating sanlibutan naniniwala na ang kaluluwa ito po'y immortal. Yung ibig sabihin, ang kaluluwa ay walang kamatayan. Pero kung ating tunghayan, no, milyon-milyon ka mga tao ang naniniwala na ang kaluluwa walang kamatayan. Ang ibig sabihin ng immortal ay pagmamatay ang tao, mananatili siyang buhay. Pero ating pag-aralan ito sa Biblia kung ano ba katotoo ito, yung salitang immortality of the soul. Kung ating babasahin ang aklat sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:16, ito po yung nakatala. Na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di makita ng sino mang tao at ni nakikita man. Sumasa kanya nawa ang kapurihan, pagkaharing walang hanggan siya nawa. No, binabanggit ni Apostol Pablo na siya lamang ang walang kamatayan. Ang ibig sabihin, hindi po yun totoo na sinasabi ng karamihan na ang kaluluwa walang kamatayan. Ang ibig sabihin na immortal, kapag mamatay ang tao, mananatili siyang buhay, na ibig sabihin pagkatapos niyang mamatay, buhay pa rin siya, may alam pa rin siya. Yun po ang tinutukoy na immortal. Alam niyo karamihan, mayroon ding relihiyon ngayon na paniniwala nila dahil ang tao ay immortal, pagkatapos niyang mamatay, papasok na naman siya, mag-incarnate na naman siya, at papasok na naman siya sa ibang pagkatao, at pagkatapos niya mamatay, papasok na naman siya, walang katapusan. Kasi ang kanyang buhay ay immortal. Mayroon ding mga relihiyon na naniniwala na kapag ikaw ay mabuti, papasok ka uli sa tao, at kung ikaw ay masama, magiging hayop ka sa pangalawa mong buhay. Yan yung paniniwala ng mga nagtuturo ng immortality. At kahit ang ating Christianity, no, ang paniniwala nila, ang kaluluwa walang kamatayan. Totoo ba ito? Pero kung ating basahin ang talata, isa lang sa Biblia ang sinasabi na walang kamatayan. At ito yung sulat ni Apostol Pablo, ang walang kamatayan na kanyang tinutukoy dito, ang Diyos. Siya lamang ang walang kamatayan. Alam niyo kung bakit ang mga anghel ay walang kamatayan? Dahil po sila hindi nahiwalay sa Diyos. Pero lahat ng mahiwalay sa Diyos magkakaroon ng kamatayan. So susunod naming talakayan, aming itatapik yung final destiny of Satan, sapagkat sa Biblia aming patunayan na si Satanas mamamatay. No? Na mayroon siyang katapusan at ang mga anghel na kasama niya. At ang mga taong sa Biblia, mayroon po silang kamatayan sapagkat sa Biblia, ang Diyos lang ang walang kamatayan. Hindi po yun totoo na mayroong turo na immortality of the soul. Isa po yang kasinungalingan na turo. At paano namin patunayan? No? Kaya nga sa
pag titingnan ninyo ang ating larawan, ang paniniwala nila na ang kaluluwa ay immortal, ay maraming mga taong nakipag-usap sa mga patay. At mayroon pa silang tinatawag na mga psychic, na sila yung mga master psychic, na sila yung mga medium na kinakausap nila yung mga patay. No? At kahit saan sa buong sanlibutan, majority sa atin naniniwala sa immortality of the soul. Pero kung ating titingnan ang katotohanan, no, totoo ba na ang tao walang kamatayan? Ito yung ating pag-aralan ngayong gabi. Sino ba nagsabi na ang tao immortal o walang kamatayan? Sinabi ba ito ng Diyos? Kung ating babasahin ang tala ng Genesis 2, versikulo 15 hanggang 17, ito po yung sabi ng Panginoon. Nang ginawa niya ang tao, wala pa itong kasalanan. Ginilagay niya ito sa Garden ng Eden. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, sinasabi, sa lahat ng punong kahoy ng halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kakain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Now, napapansin ninyo, ating binasa ang talata sa Genesis, ang kalagayan ni Adan, si Adan po ay wala pang kasalanan. No? Ang chapter 1 ng Genesis at chapter 2 ay ang tao dito wala pang kamatayan sapagkat wala pa siyang kasalanan. Sa chapter 3, doon na siya nagkasala. Pero sa chapter 2, binigay ng Panginoon ang batas. Anong batas nang inilagay doon? Batas sa pagkain, na kapag kakain si Adan, kapag lalabagin niya ang batas na ito, mamamatay siya. Pero sabi ng Panginoon, sa kahoy ng halamanan, makakakain kayo sa puno na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain niyaon. Sapagkat sa araw na ikaw ay kakain, mamamatay ka. Pero kaya nga, pag tingnan ninyo yung larawan, ito po yung paraiso, yung Garden ng Eden, nilagay ng Diyos si Adan at si Eva para kanyang alagaan ang halamanan. Pero dito sa chapter 3, nagkakaroon ng tukso. At sino itong nagtukso sa tao para kakainin yung kahoy na pinagbabawal ng Diyos? Ito po ang kaaway ng Diyos. At kung ating babasahin ang chapter 3 verse 4, ang nakipag-usap sa babae walang iba kundi ang ahas. Ang ahas naman, ito yung medium na ginagamit ni Satanas, na kung saan si Satanas pumapasok dito sa ahas. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi niya? Sa araw na sila'y kakain, mamamatay sila. At alam niyo yung conversation doon sa Garden of Eden, tunay ba na sinabi ng Diyos? Kaya namangha si Eva. Pero itong sinabi niya dito sa verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sinong nagsabi na ang tao walang kamatayan? Ang doktrina sa immortality of the soul, hindi po ito doktrina ng Diyos, kundi ito po'y doktrina ng kaaway, doon pa sa Garden of Eden. Na ang nagtuturo na ang tao walang kamatayan, hindi po ang Diyos, kundi ang kaaway ng Diyos. Kaya nga namamangha, kapag titingnan ninyo ngayon ang aral sa buong sanlibutan, ang sabi ng Diyos, sa araw na kayo'y kakain ng punong kahoy sa halamanan, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero ang nagtuturo sa Biblia na ang tao walang kamatayan, at ito yung sinabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat ang immortality of the soul, ito po'y hindi doktrina ng Diyos. Paano ko ito sasabihin? Ang sabi kasi ng Diyos, sa araw na sila'y kakain, mamamatay kayo. Pero ang sabi ng Diablo, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat ang doktrina ng kaaway, kahit mamamatay kayo, ang inyong kaluluwa buhay pa rin. Kaya nga ito yung turo nila na ang kaluluwa ng tao ay tinatawag siyang immortal, walang katapusan, walang kamatayan. Pero ang turong ito, hindi po ito nanggagaling sa Diyos. Kundi ito po ay nanggagaling sa bibig ng ahas, sa bibig ng Diablo. At ito pong turong ito, nangyayari ito nang tinukso niya ang tao doon sa Garden of Eden. Kaya na nakikita ninyo yung larawan, sino nagsabi na ang tao walang kamatayan? Ang ahas.
At anong sabi ng ahas? Tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kakain niyaon, madidilat ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos. Pero yan po'y kasinungalingan. Nang kumain ang ating magulang, si Adan at si Eva, sila po'y naranasan nila ang kamatayan. Ating pag-aralan ang ibang mga talata. No? Kaya nga, sa ating kapanahunan ngayon, mayroon silang tinatawag na mga expert, mga psychic, at itong mga psychic, ito yung mga medium, na sila yung nakipagsanggunian sa mga patay, no? At sila yung nakipagsanggunian sa mga espiritong karumaldumal, at sila pong kinikilala, ay sila po yung nagtuturo na ang kaluluwa, totoo na ang kaluluwa walang kamatayan kasi pwede silang makipag-usap sa mga patay. Pero yan pong turo na yan, aming patutunayan na yan po'y wala sa Biblia na ang mga patay pwede nating kausapin, ang mga patay walang kamatayan. No? Sapagkat ang nagtuturo, kung mayroong turo na ang tao walang kamatayan, yan po'y turo ng dyablo. At hindi po yan turo ng Diyos. Nang nagkakasala sila at sinumpa doon sa Garden ng Eden, pagbabasahin ninyo yung chapter 3, ito po yung sumpa ng Panginoon sa verse 19. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauuwi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, sa alabok ka uuwi. Nung nagkakasala si Adan at si Eva, sabi ng Panginoon, kay nilabag ninyo ang utos, mamamatay na kayo. Sapagkat sa lupa ka nang galing, sa lupa ka uuwi. At yun ang tunay na kalagayan ng mga patay. Ngayon ating pag-aralan, sa Biblia, may alam kaya ang mga patay? For example, nakasulat ba sa Biblia na kapag mamatay ang tao, may alam pa bang nananatili sa kanya? Pwede pa ba silang kausapin? O nalalaman kaya nila ang kanilang kalagayan? Ito po yung katotohanan. Kung mayroon kayong mga Biblia sa inyong bahay, basahin po ninyo ang aming mga turo na inyong makikita sa screen. Pwede ninyong basahin sa inyong mga Biblia sapagkat ito po yung tunay na turo ng Panginoon. No, babasahin natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5 hanggang 6. Ito po yung nakasulat, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Diba? Nalaman ng buhay na sila'y mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, ang kanilang pananaghili, nawala na ngayon. Wala man silang anumang bahagi pa magpakailan ng anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So pagbabasahin ninyo yung tanong natin kanina, may alam kaya ang patay? Kung ating babasahin yung talata, ang mga buhay nalalaman nila na sila'y mamatay. Katulad natin, ikaw at ako, alam natin kung saan tayo patungo. Mamamatay tayo. Pero sabi sa Biblia, alam ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. So kung pinatay sila, sabi niya dito, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, wala na, nakalimutan na. O mayroon pa silang kagantihan. Kung sila'y pinatay na sa pamamagitan ng baril, sa pamamagitan ng pagsaksak, hindi sila makapaghiganti. Kaya mapapatunayan ninyo, alam ninyo kung ang mga patay may alam lang, pwede silang maghiganti. Kasi pwede nilang patayin yung pumatay sa kanila. Pero ang turo ng Panginoon, turo ng Biblia, wala silang kagantihan. Sapagkat ang patay ay walang alam at sila po'y hindi makapaghiganti. Ito pa yung sulat sa Aklat ng Mga Awit. Maraming mga talata sa Biblia at nais kong ikakonsider ninyo ito sapagkat ito ang totoong turo ng Panginoon. Ang mga patay, sabi niya dito sa Awit 115 verse 17, ang mga patay ay hindi pupuri sa Panginoon ni sino mang bumaba sa katahimikan. O ano bang ibig kong sabihin? Marami sa ating mga relihiyon ngayon. Ako'y dating Katolik at ang aking papa ay kursilista. Magaling po sila minsan pag walang pari sa aming lugar ay siya po ang kapalit na magiging mangangasiwa sa mga misa. Pero napapansin namin, kapag mayroong mamatay, siya pong mangangasiwa sa panalangin para sa mga patay. Ganun po kadibuto. Ang paniniwala po namin doon, iba sa aking paniniwala ngayon. Bakit?
Noong unang kapanahunan, ang paniwala ko, kapag mamatay ang tao, kapag siya mabuti, pupunta siya sa langit. At kaya nga, at kapag siya masama, papunta siya sa impyerno. So dalawa ang ating pupuntahan kapag tayo taong mamatay. No, kapag ikaw ay masama, pupunta ka sa impyerno, at si Satanas ang tagatapon doon sa impyerno. Ang ibig sabihin, si Satanas yung nangangasiwa sa lugar ng impyerno. Kapag ikaw ay maligtas naman, ay pupunta ka sa langit, pupunta ka doon sa paraiso. Pero nung aking pinag-aralan ang Biblia, nung ako'y matutong magbasa sa Biblia, hindi po pala yan ang turo ng Panginoon. Sapagkat hindi po totoo na si Satanas ang nangangasiwa sa impyerno, ang Diyos naman ang nangangasiwa sa langit, silang dalawa walang kamatayan, hindi po yun totoong turo. At inyong pakinggan ang ating pag-aaral ngayon, sapagkat aming sasabihin sa inyo ang tunay na turo ng Diyos, sapagkat sa Biblia ang mamatay, ang patay ay walang alam. No, kaya nga, pag ating nababasa dito sa 115 verse 17, ang patay ay hindi pupuri sa Panginoon, sapagkat hindi totoo na ang patay pumupunta sa langit o sa impyerno. No? Ang turo ng Katoliko noon, mayroon pa silang lugar na purgatorio. Kapag nasa purgatorio, kailangang ipanalangin, magbabayad ka pa para sila makalipat sa langit. Yun kay kabulaanan. At pira-pira lang yan. Nung ating pag-aralan ngayon, at dito, ni sino mang bababa sa katahimikan. Sapagkat sa mga kapatid, ang Biblia nagtuturo na ang libingan na pupuntahan ng taong mamamatay, yun po'y lugar ng katahimikan. Mayroong mga ibang nag-interpret sa talatang ito. Sabi nila, Brother John, yung patay naman, patay naman yan sa pananampalataya Hindi naman yung totoong literal na patay. Hindi yan totoo, kapatid. Kung kapag ganyan ang iyong pag-interpret na ang patay ay hindi ito patay na literal, patay yan sa pananampalataya, hindi yan totoo. Paano kita sasabihin? Sapagkat binabanggit niya sa pangalawang paliwanag na sino mang bababa sa katahimikan. Sapagkat ang kalagayan ng patay kapag siya ilibing sa libingan, ang libingan po, yan po ang lugar ng katahimikan. Kaya nga hindi po yun totoo. Kaya nga marami akong mga kaibigang mga Protestant, sabi nila, ang ating kaibigan na namatay ay nasa piling na siya ni Lord. No? Huwag kayong malungkot sapagkat kasama na niya ang Panginoon. Hindi po yan totoo na kapag mamatay ang tao, makasama na niya ang Diyos. Ating pag-aralan ang mga iilang talata. For example, sa sulat ng Samuel 22:15, sabi dito ni Samuel, sabi ni David, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my juice, and thou hast brought me into the dust of death. No, napapansin ninyo, binabanggit dito ng huling paliwanag ni David, that thou hast brought me into the dust of death. Kapag mamatay pala ang tao, saan siya patungo? Hindi siya papunta sa langit. Ang mga taong mamatay pupunta sa alikabok ng kamatayan. Tutunghayan pa natin ang mga ibang talata. Kapag babasahin natin sa mga awit, chapter 6, verse 5, for in death there is no remembrance of thee, in the grave who shall give thee thanks. Sapagkat ito yung paliwanag ni David, sa kamatayan, sa lugar ng kamatayan, walang alaala sa iyo. Kaya nga, hindi nila maalala ang Diyos sa kamatayan. In the grave, who shall give thee thanks? Ito yung tanong ni David, sa libingan, sino ang magpapasalamat sa iyo? Sapagkat ang libingan sa Biblia, yun po ay lugar ng katahimikan. Mayroon pang sulat si David, maraming mga paliwanag si David tungkol sa kamatayan. Consider and hear me, O Lord, my God. Listen my eyes, lest I'll sleep the sleep of death. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Sabi niya, pakinggan mo ako sa Panginoon. Makinig ka. O baka sakali ako'y matulog sa tulugan ng kamatayan. Sapagkat ang Biblia nagpapaliwanag na sa lugar ang kamatayan, ang taong mamatay, wala silang alam. At sila po'y uuwi sa alabok ng lupa sapagkat ito po ang sinasabi ng Diyos sa pasimula. At sila po'y matutulog, ang kalagayan nila, sila po'y matutulog sa kamatayan. Ang
pagtulog, wala silang alam. Ito pang sulat ni Propeta Isaias. Ayun yung sulat ni Propeta Isaias, for the grave cannot praise thee. Death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Ito yung paliwanag ni Isaias. Maganda niyang paliwanag. Sino mang pupunta sa libingan, sino yung bababa doon sa hukay, wala siyang pag-asa sa katotohanan. Kaya nga dapat tayong mag-ingat. Kapag tayo'y buhay, pwede pa tayong magpipili sa ating sarili na pwede tayong maligtas. Sapagkat kung pagkatapos natin mamamatay, ang Biblia nagsasabi, pagkatapos mamatay ang tao, huhukuman na siya ng Diyos at wala na siyang pag-asa sa katotohanan. Kaya nga habang buhay, ito po ang pagkakataon na ating malalaman ang katotohanan. Sapagkat sa lilibingan, walang pagpupuri doon. Walang magse-celebrate. Walang mananambahan sa harapan ng Panginoon. Ito pa yung sulat ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, mayroon po siyang sulat. Habang pinapaliwanag niya ang Panginoong Hesus, ito po yung sermon niya doon sa Pentecostes, sa tala ng gawa. Pinapaliwanag niya si Jesus Christ na Panginoon, pinapatunayan niya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos at ginamit niya yung mga sulat ni David. Pagbabasahin natin yung gawa, 2:29 hanggang, ilaktaw mo lang yung 34, ito yung patunay na ang mamatay hindi papunta sa langit. Paano ko patunayan? Sabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, malayang masabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsasabi at sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Ito. Mapapansin mo, habang nangangaral si Apostol Pedro, binabanggit niya ang buhay ni David. Malayang masasabi ko sa inyo tungkol sa ating ama na si David, na siya'y namatay, inilibing, at ang kanyang libingan nasa ating lugar hanggang sa araw na ito. Pero napapansin mo, nang namatay si David, umakyat ba siya sa langit? Ang paliwanag ni Pedro, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. So kung si David ay sumusulat sa Biblia, siya po'y banal, siya po'y kasama sa mga maliligtas na iligtas ng Panginoon. No, mapapansin mo ba, si David nung namatay, sa paliwanag ni Apostol Pedro, umakyat ba siya sa langit? Hindi. Pero ano ba ang mga paliwanag ng mga pastor ngayon at mga leader ng relihiyon? Kapag mamatay ang tao, saan ba sila ngayon? Ang sabi nila, nandoon na sa langit. Nandoon na sa impyerno. Pero yun ba'y katotohanan na sinasabi ng Biblia? Pagbabasahin ninyo yung Biblia, kakaiba sa turo ng karamihan. Now, ating titingnan din dito, paano naman patunayan na ang doktrina o turo ng kaluluwa walang kamatayan ay hindi galing sa Diyos? Kung mayroong turo niyan, kapatid, aming patunayan ngayong gabi na hindi po yun galing sa Diyos. Paano namin masasabi na yan yung mga taong nakipag-usap sa mga patay ay hindi yan galing sa Diyos? Ating babasahin, ito yung tala sa aklat ng Deuteronomio 18, versikulo 9 hanggang 13. Kung ating babasahin ang mga talatang ito po yung tala, ito yung batas ng Diyos na inuutos na sinusulat sa aklat ni Moses. Ito po yung sinasabi ng Diyos. No? Pagpasok mo sa lupain na ibinibigay ko sa iyo, pagpasok mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag kang mag-aral gumawa ng ayon sa karumaldumal ng mga bansang yaon. Huwag kang makakasumpong ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o manghuhula ang nagmamasid ng pamahiin o inkantador o manggagaway o inkantador ng mga ahas o nakipagsanggunian sa masamang espiritu o mga mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na ito, pinalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw ay magpakabanal sa Panginoon mong Diyos.
Paano ko ipapaliwanag ang talatang ating binabasa? Ito po yung batas na binibigay ng Panginoon kay Moses. Kasi ang mga Israelita, galing sila sa Ehipto, papunta silang Kanaan. Ang Kanaan, ito po yung promised land. Ito pong mga tao sa Kanaan, sila po yung mga tao na ang kanilang doon, sila po yung mga lugar doon, ang mga tao nagpractice ng kulam. Sila po yung mga mangkukulam. At sabi niya dito na kapag papasok sila sa promised land, itong Kanaan, at alam niyo may mga sulat doon sa aklat ni Moses, ang instruction ng Panginoon, kapag papasok sila sa lupang pangako, lahat ng mga tao doon sa Kanaan, papatayin nilang mga Israelita. Walang ititira mula sa matanda hanggang sa bata, sapagkat ang lupain binibigay na ng Panginoon sa mga Israelita. Sapagkat ang mga kaugalian pala ng mga tao doon, gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag papasok kayo doon sa promised land, huwag kayong mag-practice sa kanilang kaugalian. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito yung batas. Huwag mag-aral gumawa ng ayon sa karumal-dumal ng mga bansang yaon. Kasi yung ginagawa nila doong mga pangkukulam, pakipag-usap sa mga patay, karumal-dumal yan sa Panginoon. Hindi yung turo ng Diyos. No? Huwag kang makakasumpong ng sino mang nagpaparaan sa apoy. 'Di ba yung mga medium ni Satanas? Itong mga taong ito, tinatawag ito na mga medium ni Satanas. Alam niyo yung mga medium ni Satanas, mayroon din silang mataas ang katungkulan, mayroon ding mababa ang katungkulan. Sila yung nagmamasid, nakipag-usap sa masamang espiritu. Kapag ang isang mananampalataya makipanayam doon, sila po'y gumagawa ng karumal-dumal na bagay sa harapan ng Panginoon. Ito yung instruction na nakasulat dito, no? At itong binabanggit dito yung nanghuhula, no? Marunong manghula ang mga taong ito. Nagmamasid sa mga pamahiin o inkantador o manggagaway. At alam niyo, marami ito sa ating kapanahunan ngayon. Di ba? Mayroong mga manghuhula, titingnan lang yung iyong kamay, mahuhulaan ka na. No? Nagmamasid ng mga pamahiin. Kaya nga pag magpapagamot ka doon sa mga taong ito, maraming mga pamahiin yan. No? At mga uingkantador, mga ahas o nagsanggunian sa masamang espiritu o nakipagsangguni sa mga patay. Pwede nilang kausapin yung mga patay, pero hindi po yun totoo na yung mga kinausap nila ay patay. Yan po ang mga espiritu ng demonyo na kinakausap nila at sila mismo, sila po yung medium ni Satanas. At ito sa versikulo 12, no, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal ito sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, pinalaya sila sa Kanaan. At yung lupain ng Kanaan, binibigay sa Israel. Kaya nga, mapapatunayan natin na ang pagpapractice sa mga bagay na ito po'y karumal-dumal. No, mayroong Israelita, mayroong isang hari na nilabag nila yung batas na ito. At sino pong hari na lumabag? Si King Saul. No, pagbabasahin natin itong sulat sa unang Samuel, kapitulo 28, 6 hanggang 7. No, pagbabasahin ninyo yung sulat sa Biblia, mayroong isang hari na nilabag nila yung batas ng Diyos. No? At nang nag-usisa si Saul sa Panginoon ay hindi siya sinagot ng Panginoon. Maging sa panaginip man, ni sa Urim man, sa pamamagitan man ng propeta, hindi na siya kinausap ng Panginoon kasi si Saul matigas ang ulo, hindi nakikinig sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sa city, dito po yon, nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na makipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya at sinasabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito, may isang babae na nakipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. So, naghahanap si Saul, sabi ng lingkod, mayroong isang babae dito na nakapagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. No, sa versikulo 13, sa Kronikas, pagbabasahin ninyo yung nakipag-usap si Saul doon daw sa espiritu ni Samuel. Pero hindi yun totoo na si Samuel yun. Sapagkat pagtitingnan ninyo yung talata, nakatalukbong at hindi nakikilala ni Samuel. At alam ninyo
yung mga tao na nakipag-usap sa mga patay, kung wari nakatalikod, nakaside view, ay hindi po yung totoong makikita ng mukhaan sapagkat yun, anghel lang yan ng demonyo, anghel yan ni Satanas, nagpakungwari na yun ay patay, pero po yun ay doktrina lang yan ni Satanas na pinatunayan niya na siya ay patay yun, pero hindi po yung totoo yung patay, no? Mga espiritu ng demonyo yon nagpakunwari upang maniniwala ka na sila po'y totoong namatay, pero hindi po yun sila. No? Sila po'y impostor na ginamit lamang ng demonyo. Pagbabasahin po natin yung Kronikas, dahil sa pagsanggunyan ni Saul, ano pong nangyari sa kanyang buhay na nakipag-usap siya sa babae sa Endor na nakikipagsanggunyan sa masamang espiritu? Ito po yung nangyari na kaparusahan. No? At sa Kronikas, unang Kronikas 10:13, sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan, at dahil naman siya ay nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang makipagsiyasatan. Kaya nga, anong nangyari kay Saul? Dahil nilabag niya ang utos ng Panginoon, namatay siya. Kaya itong batas na ito ay malinaw, o itong nakasulat sa Biblia, kapag mayroong mga tao na nakipag-usap sa mga patay, ay hindi po yun turo ng Diyos. At sila, ang mga tao pong nakipag-usap sa mga patay, sila po'y medium ni Satanas at sila po'y hindi mga lingkod ng Diyos. Sapagkat ay sino mang mga taong makipag-usap sa mga masamang espiritu sa mga patay, sila po'y ahinsya ng kaaway ng Diyos at hindi po sila tuong nanggagaling sa Diyos. Atin pong pag-aralan ngayong gabi, sino lang ang walang kamatayan? Ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ang tao mayroong kamatayan. Ating pag-aralan ngayong gabi, nasusulat ba sa Biblia na ang kaluluwa walang kamatayan? Subukan ninyong titingnan sa Biblia. Kung mayroon kayong mga computer Bible, inyo pong isusulat, mayroon bang immortality of the soul? Wala po kayong mababasa sapagkat ang immortal, Diyos lang. At mayroon bang nababasa sa Biblia na ang kaluluwa walang kamatayan? Titingnan ninyo itong talata, babasahin ninyo sa inyong Biblia. At inyong mababasa litra por litra na hindi totoo na ang kaluluwa mayroong walang kamatayan. Babasahin natin ang aklat ni Ezekiel, 18, versikulo 4. Narito lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala, anong sabi ng Diyos? Mamamatay. Anong sabi ng maraming relihiyon ngayon? Ang kaluluwa walang kamatayan. Ang anong sabi ng Diyos sa Biblia? Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Sino ngayon sa dalawang nagtuturo ang ating pakinggan? Kaibigan, maaaring sa turo ngayong na yung napakinggan ngayon, kakaiba. Kakaiba ang turo namin sa turo ng karamihan. Pero kung ano ang turo namin, maliit man kami na grupo, pero kung ano ang nakasulat sa Biblia, ito po ang aming tinuturo. Ang sabi ng Panginoon, ang kaluluwa na nagkakasala, siya ay mamamatay. At hindi po nakasulat na ang kaluluwa walang kamatayan. Ano pa ang sabi niya dito sa versikulo 20? Kadalawang bisis ito inuulit ng Diyos. At kapag kadalawang bisis isinusulat ito ng Diyos, ito'y mahalaga at importante. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ibig sabihin, kanya-kanyang kaligtasan. Ang ama hindi pwedeng iligtas ang anak hindi pwedeng iligtas ang magulang. Pero ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Hindi po totoo na ang kaluluwa walang kamatayan. Ito po yung sinusulat ni Jesus, ito po yung sulat ni Mateo. Sabi dito, maraming mga relihiyon, ginagamit nila ito. At kahit ang talatang ito, ginagamit nila ang kaluluwa, walang kamatayan. Hindi po yung totoo. Dito po natin babasahin, Mateo 10:28.
huwag kayong matngatakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nangakapapatay sa kaluluwa. Kung di bagkos katakutan ninyo yaong makapuksa sa kaluluwa at katawan sa imperno. Ito pong binabanggit ni Jesus Christ dito, yung persecution. Kasi sa karanasan ng mga Christian sa Dark Ages, mayroon pong relihiyon na pumapatay ng maraming mga Christian. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong tatakot na pumapatay sa inyong katawan. Pero hindi maaaring makakapatay sa inyong kaluluwa. Kasi sa Biblia, yung kaluluwa, yung buong pagkatao. No? Pero pagkatapos sabi niya dito, datapwat, kung di bagkos, katakutan ninyo yaong nakapuksa sa kaluluwa at katawan sa imperno. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang kaluluwa hindi mamamatay. Kung di katakutan ninyo ang Diyos na makapuksa sa katawan at kaluluwa. No, mapapansin ba ninyo, mapupuksa ba ng Diyos ang katawan at kaluluwa doon sa imperno? Yes, mapupuksa. God could evil destroy the body and soul. Saan niya mapupuksa itong kaluluwa? Doon sa imperno. Kasapagkat ang kaluluwa, mapupuksa ito sapagkat kahit mamamatay tayo, mabubuhay tayo uli. Pero yung pagkabuhay natin uli, huhukuman tayo ng Diyos. Kung saan tayo pupunta, sa langit o sa imperno. So kaya nga, mapapansin mo, pero papatayin ng Diyos ang mga masama doon sa imperno. Pupuksain sila ng Diyos. Ating pag-aralan ngayong gabi, saan ba naruroon ang mga patay? Ito yung ating talakayan. Kung yan ang iyong paliwanag, Brother John, na ang mga patay, wala pala sa langit, wala din sa imperno, walang alam, saan ba naruroon ang mga patay ngayon? Ito yung ating talakayan at pakinggan ninyo, pagtiyagaan ninyo ang aming mahabang paliwanag sa topic na ito sapagkat dito ninyo matutunan ang aral ng Panginoon. Dito ating pag-aralan, saan ba naruroon ang mga patay? Si Job, sa kanyang sulat, sa aklat ni Job, Kapitulo 14, versikulo 10, ito, may mga tanong dito si Job. Sabi ni Job, ngunit ang tao na mamatay, natutunaw, o ang tao na lalagutan ng hininga, saan nandoon siya? Lahat na tao na mamatay, pagkatapos mamatay ng tao, natutunaw. Pagkatapos ito yung tanong ni Job, saan nandoon siya? Magandang tanong, maring ito din ang tanong mo ngayong gabi. At ito yung ating talakayin ngayong gabi, saan ba naroon ang patay? Mayroong isang taong siyang naglalakad. Alam niyo itong isang tao, ito yung isang kwento na aking nababasa. Itong isang tao naglalakad, hindi niya alam yung lugar na yon, bago pa lang siya sa lugar na yon, nakapunta siya doon sa isang sementeryo. Laki ng sementeryo sa lugar na ito. Pero doon sa isang mitso sa sementeryo, mayroong nakasulat at captured sa kanya ng interest. Nagkakaroon siya ng interest doon nung nakita niya yung isang mitso. At doon sa mitso, mayroong malaking sulat na nakasulat doon. Sabi doon sa sulat, kung ano ka ngayon, yan ako noon. Yun yung nababasa niya. Sabi niya, kung saan ako ngayon, ito ang lugar na iyong pupuntahan. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagsunod sa akin. Nang tiningnan niya yung sulat, nasa sementeryo ito, sa taas ito ng mitso, sabi niya, kung ano ka ngayon, yan ako noon. Kung saan ako ngayon, ito ang lugar na iyong pupuntahan. Nakita niya yung libingan, sabi niya, ihanda mo ang iyong sarili sa pagsunod sa akin. Sabi niya, makahulugan ito. Sabi niya, kumuha siya ng pangsulat, sumulat siya doon sa baba. Sumulat siya doon sa baba ng sulat, sabi niya, ang pagsunod sa iyo, hindi ko sigurado. Hanggat malaman ko kung saan ka nagtungo. Ngayong gabi, ating pag-aralan ngayong gabi, kung hindi pumunta sa langit ang mga patay, kung ang mga patay walang alam, saan sila naroroon? Ito yung ating talakayan na ating tatalakayin ngayon. At bago natin ito talakayin, kailangan maintindihan natin muna yung mga terminolohiya. Ano bang mga terminolohiya kapag pag-aralan natin ang kalagayan ng patay? Ito po yung ating mababasa sa unang Tesalonica 5:23. Ito po yung nakasulat. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di naman ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa
at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesus. Ilang terminolohiya mayroon dito. Sabi ni Pablo, pakabanalin kayong lubos ng Diyos kasi ang Diyos kasi ang gumagawa sa atin para tayo magiging banal. Ang Diyos ng kapayapaan. At sabi dito, ang inyong ng kapayapaan at ng inyong espiritu, kaluluwa at katawan. Mapapansin ninyo, ilang bagay ang kailangan nating maunawaan. Kailangan natin, ating madaling maunawaan kung saan naroroon ang mga patay, kung ating maunawaan ang tatlong salita na sinusulat sa Biblia. Ating dapat maunawaan, mga kaibigan, yung salitang katawan, yung salitang espiritu, at kaluluwa. Ano bang pagkakaiba dito sa tatlong ito? Katawan, espiritu, kaluluwa. Maraming mga pastor, nung ako'y Katolik pa dati, hindi ko ito naintindihan. Marami akong mga kaibigan na mga Baptist, mga Alliance churches, nang tinatanong ko ito, ay hindi din nila mapapaliwanag ng maayos. Kaya nga ako'y nagpunyagi na mag-aaral sa Biblia para maunawaan ko. Ako'y nagpapasalamat na dumating sa punto na aking naintindihan ito. Ano itong tatlong ito? Sabi, atin lang itong madaling maunawaan, mga kaibigan, ang katawan, kaluluwa at espiritu. Kung ating maunawaan, paano ba tayo ginawa ng Diyos sa pasimula? Ano bang unang ginawa ng Diyos nang ginawa niya ang tao? Saan ba dito ang una? Yung katawan, espiritu, kaluluwa. Saan ba dito ang una sa tatlo? Atin pong pag-aralan ito at ating babasahin ang paglalang ng Diyos doon sa pasimula, doon sa aklat ng Henesis. Atin pong babasahin ang Genesis, Kapitulo 2, versikulo 7. Ito po yung nakasulat, paano tayo nilalang ng Diyos at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong sa hininga ng buhay at ang tao nagiging kaluluwang may buhay. Tatlo bang ating nakikita dito? Tatlo, kapatid, no? Saan tayo nanggagaling? Sa alabok ng lupa. Ang alabok ng lupa, ito po yung ating katawan. Anong dinagdag ng Diyos doon sa alabok ng lupa? Hininga ng buhay. Itong hininga ng buhay, ito po yung espiritu. No? At ang tao nagiging kaluluwang may buhay. Iuulitin ko, mga kapatid, ito yung larawan natin ngayon. Nang nilalang ang tao doon sa Garden of Eden, dalawang formula lang. Ang tao, siya po'y nanggagaling sa alabok ng lupa, hinugis siya ng Diyos. Nang sa creation kasi ng tao, ang hayop, sinabi lang niya, nagawa ang hayop. Pero ang tao, pinupurma siya ng Diyos, galing sa alabok ng lupa. Pagkatapos na buo yung kanyang katawan na alabok, hiningahan ang butas ng kanyang ilong sa hininga ng buhay. Ito po yung, pagkatapos, tinawag niya ang tao na kaluluwang buhay. Ito po yung formula ng Diyos sa paglalang sa tao. Ano ang ating formula? Ano ang formula sa paglalang sa tao? Alabok, ito po yung katawan. Ang hininga ng Diyos, ito po yung tinatawag sa Biblia na espiritu. Mamaya, may mga talata akong gagamitin para ipapaliwanag ko, patunayan ko sa inyo na ang hininga ng Diyos, ito po ang kanyang espiritu. At ang kaluluwang may buhay, ito po yung byproduct sa formula. For example, ang tao kasi galing siya sa dalawang formula. Alabok plus hininga ng Diyos equals kaluluwang may buhay. Pag atin namang titingnan dito sa baba, katawang lupa plus espiritu equals kaluluwa o taong may buhay. Yan po ang paliwanag ng Biblia sa formula. For example, bibigyan kita ng halimbawa. Siguro mayroon kayong lamisa dyan sa inyong bahay. No? Yung mga ordinaryong lamisa lang na gawa ng kahoy. Pag titingnan ninyo yung lamisa, anong materyales ang ginawa ng karpintero na nagkakaroon kayo ng lamisa? Dito sa aking harapan, mayroong lamisa dito. Pero mapapansin mo, dalawang bagay lang ang mayroon sa lamisa. Pako at kahoy. Pero bakit mayroong lamisa? Dahil pinag-combine ang dalawang materyales. Ang pako at kahoy, nakabuo ng lamisa. Ganon din ang Diyos nang ginawa niya ang tao, dalawang materyales. Alabok na lupa plus hininga ng Diyos. Nang pinaghalo niya yung dalawang bagay, anong nangyayari sa alabok plus hininga ng Diyos? Nagiging kaluluwang may buhay.
At yung kaluluwang may buhay sa Biblia, alam niyo mga kaibigan, maraming mga taong hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng kaluluwa. Ang kaluluwa sa Biblia, hindi po yun tumutukoy sa kaluluwang patay. No, for example, pag mamatay ng tao, nag-iisip sila yung kaluluwa ay yung parang hangin na lumabas sa katawan at yun po'y nagala-gala, yun po'y tinatawag nilang kaluluwa. Hindi po yun totoo. That is the doctrine of Satan. Sapagkat ang Biblia nagsasabi na ang kaluluwa, ito po'y byproduct of two materials. No? Nang pinaghalo ng Diyos ang alabok at ang kanyang hininga, nagiging taong o kaluluwang may buhay. Kaya pag ang Biblia magbabanggit na kaluluwa, ito po'y tumutukoy sa taong buhay. Sana naintindihan ninyo ngayon ang ating pag-aaral kung ano ang ibig sabihin ng kaluluwa. Kaya nga sabi niya dito, ulitin natin yung talata, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, hiningahan ang butas ng kanyang ilong sa hininga ng buhay at ang tao nagiging kaluluwang may buhay. Maliwanag yan. Yun yung aral na turo ng Biblia. Dito tayo ngayon, paano mo ngayon patunayan, Brother John, ng Espiritu? Ito yung hinga ng Diyos, ito'y Espiritu. Marami sa mga pastor, siguro kayong mga nagsasaliksik, pwede ninyong ipagkumpara ang turo namin at turo ng mga pastor ninyo o turo ng inyong pare. No? For example, kaya ba nilang ipapaliwanag ng malinaw ang Espiritu at itong kaluluwa na ang babasihan ang Biblia? Kapag ang kanilang turo ay basihan lamang nila, ipaliwanag nila, wala nakasulat sa Biblia, magdududa kayo niyan. Sapagkat lahat na turo na hindi nanggagaling sa Biblia, yan po'y kabulaanan at walang katotohanan. Atin pong saan pa mapatunayan, Brother John, na ang Espiritu, ito ay hinga ng Diyos? Pagbabasahin natin itong Job 27, talatang 3, ito po yung nakasulat. No? Ang Espiritu ay tumutukoy po ito sa hinga ng Diyos na nagbigay buhay. Ito po yung sulat, no, sa dalawa, Santiago 2:2. Sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Tatanungin kita ngayong gabi, nang ginawa niya ang tao, saan ba pinapasok ng Diyos yung kanyang hininga? Di ba doon sa butas ng kanyang ilong? At nung pumasok yung butas ng kanyang ilong, tinutukoy dito na Espiritu ay small letter, referring to the breath of God. Kasi yung hininga na pumapasok sa ilong ni Adan, ito po ang Espiritu na sinasabi ng Diyos na ang ating katawan composed of three things. No? Katawan, Espiritu, at kaluluwa. Na nakukuha ninyo yung paliwanag ng Biblia, tatlo yan sila sa ating katawan. Napapapansin ninyo sa ating buong pagkatao. At dito sa Santiago, pag ating babasahin natin dito sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 2, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa patay. Ang katawan natin na walang espiritu patay daw, sapagkat nung nilalang tayo ng Diyos, ano bang nilagay ng Diyos sa tao na nabubuhay yung alabok? Di ba ang hininga lang ng Diyos? Ang hininga ng Diyos, ito po'y espiritu. Kaya nga sabi ni Santiago, ang katawan na walang espiritu patay, sapagkat nung nilalang niya ang tao, ang pinapasok sa ating katawan, hininga lang ng Diyos. Kaya nga nang ginawa niya si Adan, hinipan niya ang butas ng ilong. Kasi yung hangin na lumalabas sa bibig ng Diyos, ito po'y nagiging espiritu sa tao. Espiritu ng tao. Nakukuha ninyo ang ibig sabihin? Kaya nga ang ating katawan, no, ang espiritu, ito po'y tumutukoy sa hininga ng Diyos. At ito po yung kaluluwa, ito po yung taong buhay na ginawa ng Diyos. Nung ang alabok, dinagdagan niya ng hinina, nagiging taong buhay. Kaya nga itong kaluluwa, ito yung taong buhay. No, ngayon ito yung kasunod nating pag-aralan. Saan mo ba mapapatunayan na mga turo ng Biblia na ang hininga, ito yung importanteng bagay. Kasi ang paniniwala kasi ng karamihan ngayon, ito yung ating ipagkukumpara ng mga paniniwala sa tamang paniniwala at maling paniniwala. Ang paniniwala kasi ng iba, pag mamatay ang tao, ang kaluluwa ang aalis. Pero itcha-challenge kita, at itatanungin mo sa mga pastor o tatanungin mo sa mga pare kung saan nila mababasang talata. Kung mayroon kang mababasang talata, ibibigay mo sa akin.
At maniniwala ako sa paniniwalang yan. Pero at kung tatanungin mo ako, ito yung talata na aking ipapatunay sa iyo na ang turo namin ay nanggagaling sa Biblia. Kapag ating babasahin ang Lucas, dito tayo, mayroong karanasan na kasi sa karanasan ni Jesus Christ, habang si Jesus Christ nandito sa lupa, tatlo ang patay na kanyang binuhay. At isa sa kanyang binuhay dito sa Lucas 8, yung 12 years old na babae, binuhay ito ng Panginoon. At kapag ating babasahin ang Lucas 8:52 hanggang 55, at tumangis ang lahat, umiiyak lahat, at pinanambitan ang dalaga. Datapwat sinabi niya, huwag kayong magsitangis sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog. Tinawanan nila siya, nililibak, sa pag-akalang siya'y patay na. Datapwat tinangnan niya sa kama at tinatawag na sinasabi, dalaga, magbangon ka. At nung hinawakan ni Jesus Christ itong babae na patay, at hinawakan ang kamay, sabi ni Jesus Christ, dalaga, magbangon ka. Anong sabi dito sa verse 55? At nagbalik ang kanyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdakay kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Noong napapansin ninyo, ito yung tala sa Biblia na binuhay ni Jesus Christ yung patay. Ang paniniwala ng karamihan, pag mamatay ang tao, ang kaluluwa ang aalis. Ang Biblia nagsasabi, pag ang mamatay pala ang tao, ang espiritu ang aalis. Saan ba dito ang totoo? Sino ba ang ating paniniwalaan sa dalawa? Ang mga tao na nagsasabi na kaluluwa ang aalis o ang Biblia na nagsasabi na espiritu pala ang aalis? Pag mamatay kasi ang tao, ang espiritu ang alis, kasi ang espiritu, ito yung hininga ng Diyos na nagbigay ng buhay. Ibig kong sabihin, kapatid, huwag mong ipagmalaki ang iyong buhay ngayon sapagkat hinga lang yan ng Diyos. Huwag kang magmamayabang. Kaya pag mamatay ka, yan ang aalis sa tao. Hindi ang kaluluwa ang alis. Sana naintindihan mo ngayon. At nung dumating si Jesus doon sa bahay ng dalaga, anong sabi ni Jesus? Hindi siya patay. Natutulog lang. Sapagkat bakit yun sinabi ni Jesus na hindi siya patay? Nagsinungaling ba siya na hindi patay yung babae? Patay yung babae. Pero bakit siya sinabi na siya ay natutulog lang? Sapagkat ito po ang tunay na kalagayan ng patay. Ito po ang pagtulog sa libingan. Ang kalagayan ng patay ay ang kalagayang pagtulog sa kamatayan. Ang ating pong titingnan natin dito sa gawa. Mayroong dalawang namatay dito na bago sila namatay, mayroon silang panalangin. Si Esteban ang binato kasi si Esteban isang martir. Pero bago namatay si Esteban, binato siya. No, pero nang binato si Esteban, atin pong basahin yung talata sa Gawa City 59 hanggang 60. At kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod, sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanang ito. At pagkasabi nito, natulog siya. No, napapansin mo, ang Biblia, nung namatay si Esteban, anong sinasabi niya? Natulog siya. Sapagkat sa Biblia, ang taong mamamatay, hindi po siya totoong pupunta sa langit. Ang kanyang kalagayan, natulog siya. Saan siya natulog? Sa libingan. Sapagkat ang kamatayan, ito po yung pagtulog sa libingan, hindi po yung pagpunta sa langit at sa impyerno. At nung namatay si Esteban, ito yung mananampalataya, hindi po niya sinabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking kaluluwa. Hindi po yun sinabi. Anong sinasabi niya? Tanggapin mo ang aking espiritu. Kasi yung isang mananampalataya, yung mga alagad na nananampalataya, alam nila kung ano ang lalabas sa kanila kung siya ay mamamatay. No? Sa katulad ko, kapag ako'y mamamatay, alam ko na ang aking espiritu ang lalabas sa aking katawan. Ito po ang pananampalataya ng nananampalataya sa Diyos. At ang mga nananampalataya ngayon, iba sa ating mga patriarka na nananampalataya sa Biblia. Ito po yung pagkakaiba, no? At ating titingnan din si Jesus. Nung namatay si Jesus doon sa Kalbaryo sa krus, sumigaw din siya. Pero anong sigaw ni Jesus nung bago siya mamatay? Ito yung tala sa Lucas 23, talatang 46. At si Jesus sumigaw ng malakas na tinig,
na nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi dito, nalagot ang kanyang hininga. Si Jesus Christ, siya ang ating Panginoon. Pero kung si Jesus Christ, siya ang ating Panginoon, magtuturo siya ng tama. Nung namatay si Jesus Christ, Ama, sa mga kamay mo, pinagtagubilin ko ang aking kaluluwa. Sinabi ba yan ni Jesus? Hindi. Sapagkat alam ni Jesus na kapag mamatay siya, ang uuwi sa Diyos ang kanyang espiritu. Kaya sinabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. At kung ito ang turo ng Biblia, ito yung turo dapat ng mananampalataya. Siguro mga kaibigan, napapansin ninyo ang aming turo. Minsan, maaring hindi mo kilala ang aming relihiyon. Ang grupo ng Seventh-day Adventist, maliliit lang ito na grupo. Pero isisiguro ko sa iyo, ito yung pinakamaliit na grupo sa society natin. Pero ito din yung tiyak na makikita ninyo ang turo nila, turo namin, na ang lahat naming turo nanggagaling sa Biblia. At ito yung aming maipagmamalaki sa madla, sapagkat hindi kami nagtuturo na hindi namin mapapatunayan sa Biblia. Now, ano naman ang ibig sabihin ng salitang kaluluwa? Siguro naintindihan mo na ngayon ano yung espiritu at atin namang ipapaliwanag sa inyo ano ba ang ibig sabihin ng kaluluwa. Kasi hindi din ito naintindihan ng marami. No, ito yung ako makukulit lang ako sa aking pagtuturo. Alam niyo kung bakit. Gusto ko na sa aking pagtuturo ay maintindihan ninyo ng malinaw. Ating pag-aralan ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kaluluwa? Ito ba ay taong buhay o ito'y taong patay? No, kung ating babasahin itong Kawikaan 25, talatang 25, ito po yung nakasulat, kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon din ang mabuting balita mula sa malayong lupain. Napapansin ba ninyo yung termino na kaluluwa? Ang malamig daw na tubig, para ito sa uhaw na kaluluwa. Ano bang ibig sabihin ng kaluluwa? Ang kaluluwa na uuhaw at uminom siya ng malamig na tubig. Tatanungin kita ngayon, kung ang kaluluwa ng namatay ay gumagala-gala, ilan kaya sa mga kaluluwa ang gumagala na umiinom ng malamig na tubig? Mayroon ka bang mapapatunayan ng kaluluwang patay pumunta sa iyong kusina umiinom ng malamig na tubig? O itong kaluluwa na ito, tumutukoy ito sa taong buhay na umiinom ng tubig? No, ibig sabihin ng kaluluwa, kung paano daw ang malamig na tubig para sa uhaw na kaluluwa. Kasi ang kaluluwa nauuhaw at umiinom ng malamig na tubig. Sino po ang tinutukoy dito na kaluluwa? Yung kaluluwang patay o kaluluwang buhay? Ang tinutukoy po ng talatang kaluluwa, tumutukoy po siya sa buhay na tao. Yung taong buhay, ito po yung kaluluwa. Sapagkat nang ginawa niya ang tao doon sa Garden of Eden, no? Nilalang niya ang tao sa alabok, hiningahan ang butas ng kanyang ilong, nang pumasok yung hininga ng Diyos, tinawag niya ang tao na kaluluwang may buhay. Yung kaluluwang buhay, yung buhay na tao, ito po yung sinasabi sa Biblia na kaluluwa. Now, for example, dito naman sa 19 ng Kawikaan, verse 15. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkatulog at ang tamad na kaluluwa magugutom. Ang ating Biblia ang binabasa ay King James Version na Tagalog at ito po yung inyong mababasa na ang tamad, ang kaluluwa pala tamad. No, sino ba, marami nang kayong kamag-anak na namamatay, pero masasabi mo ba yung lolo o ama na namatay o kapatid, mga tamad sila? No, hindi. Sapagkat ang tinutukoy dito na kaluluwa na tamad, nagugutom, ay mga taong buhay. No, kaya nga, kapag babasahin ninyo sa Biblia ang kaluluwa, ang ibig sabihin yung kaluluwa, mga buhay na tao. Now, dito naman sa Kawikaan 13, versikulo 25, ano naman ang ibig sabihin ng kaluluwa? Ang mga talatang ating binabasa, yung kaluluwa na binabanggit sa Biblia. Kasi ito yung hindi naintindihan ng mga tao. Now, ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa. No? Ngunit ang tiyan ng masama na nangangailangan. Na mapapansin ba ninyo ang kaluluwa kumakain, ang kaluluwa na bubusog? Pero ilan ba sa kaluluwa na namatay na pumunta sa inyong kusina kumakain? No? Sapagkat ang kaluluwa, hindi ito tumutukoy sa taong patay, kundi tumutukoy ito sa taong buhay. Now, dito sa Kawikaan na naman, 11:25, ang kaluluwang mapagbigay tataba at siyang dumidilig, nadidilig din.
Mapapansin ninyo, ang kaluluwa dito mapagbigay. Matagal na ako, 42 years old na ako ngayon, pero wala pa akong nakikita na patay na tao na binigyan ako. Sapagkat ang kaluluwa daw, kaluluwang mapagbigay, kasi ang mga kaluluwang mapagbigay, ito po yung mga taong mahilig magbibigay. Sila daw yung madidilig din, no? Sila daw yung tataba. No, mapapansin niyo yung ang halimbawa, no? Ang halimbawa ng kasi yung kaluluwa, ganito yung kapatid. Balik natin yung formula. Alabok plus hininga equals kaluluwang buhay. Ito po yung formula ng Diyos sa paglalang sa tao. At ito po yung alabok, ito po yung katawan. Ito po yung hininga, ito po yung espiritu. At nung pinaghalo ito ng Diyos, alabok plus hininga ng Diyos equals kaluluwang may buhay. Ang kaluluwa, ang ibig sabihin, ito po yung buhay na tao. Kaya yung alabok plus espiritu equals taong buhay. No, sana naintindihan ninyo kung anong ibig sabihin ng kaluluwa. Maraming mga nagsasabi na ang kaluluwa daw ay hindi mamamatay. Totoo ba ito? Kanina, atin na yung napatunayan na ang kaluluwa mamamatay. Saan po yun mababasa? Sa Ezekiel 18:4 hanggang 20. 4 at 20. Lahat ng kaluluwa ay akin, kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak. At ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Hindi po totoo na ang kaluluwa mayroong kamatayan o walang kamatayan. Ang kaluluwa, ulitin ko, ito po'y mamamatay. Yan po ang nakasulat sa Biblia. No? Hindi po kami magsasalita, sino lang ang walang kamatayan? Pagbabasahin ninyo ang unang Timoteo 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan. Sino? Ang Diyos ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Na nananahan sa liwanag na di malipitan ng sinumang tao. Makikita man, sumasa kanya nawa ang kapurihan. Ano ba papansin ninyo? Ano ang mangyayari kung ngayon ating napag-aralan ng malinaw, ano ang ibig sabihin ng katawan? Ang katawan, ito po yung alabok. Anong ibig sabihin ng espiritu? Ang espiritu, ito po hinga ng Diyos. At ano po ang ibig sabihin ng kaluluwa? Ang kaluluwa ay ito po yung mga taong buhay. No, napapansin ba ninyo sa Mateo 22? Hindi ko na nasusulat sa aking computer. No, yung Mateo 22, versikulo 36 hanggang 40, mayroon pong dakilang utos na binibigay ang Panginoon doon. Sabi doon sa utos, mayroong isa kasing Pariseo, isang eskriba lumapit sa kanya. Nagtanong, Guro, ano bang dakilang utos sa kautusan? Pero anong sabi ni Jesus Christ? Ito yung sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa. Mapapansin mo? At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napapansin mo, kasama sa binigyan ng utos, yung word na kaluluwa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Ang ano bang ibig sabihin ng kaluluwa? Kasi ang kaluluwa, sumusunod siya dapat sa utos ng Diyos. Ang kaluluwa, ito yung buong pagkatao mo. Kasama na yung spiritual mong buhay. Sapagkat ang kaluluwa, ano na yan? The wholeness of human being, kasama na yung spiritual aspect niya. Kasama na yun sa iyong kaligtasan. No? Kaya nga, yung buong pagkatao mo, kasama na itong mahanda sa paghatol ng Diyos. Kaya nga, yung ibig sabihin, yung kaluluwa ay ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, kasapagkat ang kaluluwa, ito yung buong pagkatao. Now, ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, pagka mamatay ang tao, no, hindi pala siya pupunta sa ating pag-aralan, na ito pala, kakaiba pala yung turo ng Panginoon sa paniniwala ng karamihan. Ating pag-aralan ngayon, anong mangyayari naman, Brother John, pagka mamamatay ang tao? Kung wala siya sa langit, wala siya sa impyerno, saan naman papunta? No, ating pag-aralan ngayon, ating natutunan kapag mamatay ang tao, espiritu ang alis. Mamaya ating babasahin saan ba siya pupunta. Pag ating babasahin yung aklat ng mga awit, 146, versikulo 4, ito yung sabi, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya ay manunumbalik sa kanyang, saan siya manunumbalik? Pagkalupa. Sinasabi ba siya pupunta sa langit, pupunta sa impyerno? Hindi.
ang kaluluwa manunumbalik sa lupa. Now, ngayon dito tayo sa Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay mauuwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok ka uuwi. Ito yung sinabi niya doon sa Genesis. Nung sinumpa niya ang tao, kapag mamatay ang tao, uuwi siya sa alabok. Hindi sinabi ng Biblia na kapag mamatay siya, pupunta siya sa langit kaagad o pupunta siya sa impyerno. Alam niyo, at abangan ninyo ang aming turo. Aming ituturo sa inyo ang malinaw na talakayan, malinaw na turo tungkol sa impyerno, sapagkat ang aming turo, hiwalay na naman ito sa turo ng karamihan, mga Kristiyano. At aming i-assure sa inyo na maintindihan ninyo ng malinaw ano itong impyerno. No, ating ipinding natin yung mga topic na yan, abangan ninyo yan. No, saan naman pupunta yung hininga? Kasi kung pag mamatay ang tao, ang hininga, espiritu ang aalis. At yung katawan, babalik sa lupa, saan naman pupunta yung espiritu? Ito yung sulat naman ng Ecclesiastes 12, talatang 7. Ito yung turo ng Panginoon. At ang alabok uuwi sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Mapapansin niyo, saan ba nanggagaling yung hininga niya? Sa bibig ng Diyos. So pag mamatay pala ang tao, hinga lang tayo ng Diyos, ay babalik na sa kanyang. Napapansin niyo nang babalik si Jesus sa ikalawang pagkakataon, yung during the second coming of Christ, ang archangel, siya yung hihihip ng trumpeta. Ang archangel kasi, si Jesus Christ yan. Bakit niya ihipan yung trumpeta? Bakit ang trumpeta, tutunog ang trumpeta ng Diyos? Bakit yan ang mangyayari kapag bubuhayin na niya yung patay? Sapagkat yun yung hininga ng mga patay na bumabalik sa Kanya. Ang lahat ng hininga, babalik ng Diyos sapagkat siya yung nagbibigay ng buhay. Ang lahat ng buhay ng tao nanggagaling sa Diyos. Kapag bubuhayin din niya ang patay, hihipan na niya ang trumpeta kasi ibabalik na niya yung buhay doon sa lupa. Kasi ang mga taong patay nandoon sa kanilang libingan. Okay nga, dito yung simpleng paliwanag natin. Ating kasunod nating tanong, may alam ba ang mga patay? No, atin na yang natalakay kanina, saan natin mababasa? Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamatay o mga matay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ni mayroon pa man silang kagantihan. Kaya nga yung pinatay na saksak, binaril, hindi yan makaganti. Sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gayon din ang kanilang pananaghili, na wala ngayon, wala man silang anumang bahagi, magpakailanman na anumang bagay sa ilalim ng araw. Sa 10, anumang masusumpungan na gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, nikatha man, kaalaman man, karunungan man sa Siol na iyong pinaroroonan. Ano itong Siol? Ang Siol, kapatid, ito po'y Hebrew na salita. At ang Hebrew na Siol, ito po'y libingan. No? Walang karunungan doon. No? Makapagpupuri ba sa Panginoon ang mga patay? Ito yung ating awit 115 verse 17. Ang mga patay ay hindi pupuri sa Panginoon sino mang bababa sa katahimikan. No? Mayroon bang nagsasabing babalik daw ang mga patay? Totoo ba yan? Marami kasing nagpatutuo na ang kaluluwa bumabalik sa bahay, kinakalampag yung ang kanilang kwarto, nung namatay siya ay pabalik-balik sa bahay. Mayroon ba tayong mababasa na ang mga patay babalik sa kanyang tahanan uli? Babasahin natin yung Job 7:9-10 kung paano ang ulap na papawi na wala, gayon din siyang bababa sa libingan. Hindi aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ni nalalaman pa man niya ang kanyang dako. Litra por litra yan inyong mababasa sa Biblia. Lahat ng kabulaan ng turo may kasagutan sa Biblia. Sapagkat ang Biblia ito po'y salita ng Diyos. At anong sabi ni Pedro tungkol sa patay? Si David, hindi siya umakyat sa langit nung siya ay namatay. Nailibing si David, nasa lugar ng Israel, pero si David hindi umakyat sa langit. Ano ang tunay na kalagayan ng patay? No? Kung ang patay ay nasa lupa lang siya at ang bumabalik sa Diyos ay hininga lang, saan siya? Ano ang kanyang tunay na kalagayan? Ito po yung ating pag-aralan sapagkat ito po yung paliwanag sa Biblia. Ito po yung tala sa
Juan 11, mga bersikulo 11 hanggang 14. Ang mga bagay na ito sinasalita niya, pagkatapos nito sinasabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan natutulog. Ngunit ako'y paparoon upang gisingin siya sa pagkatulog. Ang tala pong ito ay, ito po yung si Lazaro, namatay kasi ito si Lazaro. No? Si Jesus nasa Jerusalem, ang Bethany, 3 milya ang layo bago sila makaabot sa Bethany. So pag maglalakad pa sila doon, papunta, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pupunta tayo sa Bethany. Sapagkat ang ating kaibigan na si Lazaro ay natutulog. At ako'y paparoroon upang gisingin siya sa pagkatulog. Di ba? Sapagkat bubuhayin siya ni Jesus mula sa kamatayan. So, ang larawan ni Jesus pala sa mga taong patay, sabi ni Jesus Christ, ang patay hindi totoo na may alam. Kung di ang patay, katulad ninyo nakikita sa larawan, natutulog lang ang taong patay. Tatanungin kita, ikaw siguro natutulog kanina o natutulog kagabi. Nung natutulog ka, mayroon ka bang alam? O walang alam? Ganun po ang kalagayan ng patay kung inyong tatanungin, Brother John, kung hindi siya pupunta sa langit, hindi siya pupunta sa impyerno, ano ang kanyang kalagayan? Ang sulat sa Biblia na sinasabi ni Jesus Christ, ang taong patay, natutulog. Kaya nga sabi ng mga alagad, sinasabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya ay natutulog, siya ay gagaling. At sinasalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantaha nila na sinasalita niya ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinasabi sa kanila ni Jesus nang malinaw si Lazaro ay patay. Sa palagay ninyo, nung sinasabi ni Jesus na si Lazaro natutulog, namatay pala yun, nagsinungaling kaya si Jesus? O mayroong pahiwatig si Jesus na isulat ninyo ito sa Biblia sapagkat ang tunay na kalagayan ng patay ay natutulog. No? Kayo po minsan, isaliksikin ninyo ang nakasulat sa Biblia. Ang sulat sa Biblia, ang patay walang alam. Pero anong tinuturo ng kabulaan ng turo ng maramihang mga ngaral ngayon? Tinuturo nila na ang mga tao walang kamatayan. Pero kaninong turo ito? Ito po'y hindi turo ng Diyos, kundi ito po'y turo sa kaaway ng Diyos. Ito po'y turong kasinungalingan. Ano pa ang kasunod dito? Kung ang mga patay nasa libingan, walang alam, natutulog, mayroon pa ba silang pag-asa? Kailan ba sila magigising o bubuhayin ng Diyos na muli? Kasi kung wala silang pagkabuhay na maguli, walang pag-asa. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung si Kristo hindi nabuhay muli sa mga patay, ay walang silbi ang aming pangangaral. No? Walang kabuluhan ang ebanghelyo. Kaya nga ating pag-aralan ngayon, kung ang mga patay nasa libingan, wala sa langit, kailan sila gigisingin ng Diyos? Ito po yung mga talata, ito po yung sulat, ito si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito. No? Sa aklat ng Juan, 6:39 at 40. At ang pangalawa, 5:28 at saka 29. Kailan ang patay gigisingin? Kasi natutulog lang yung patay, di ba? No, ating babasahin ang 39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sinong may sabi nito? Si Jesus Christ. Ito ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sinugo siya ng kanyang Ama. Na ang sa lahat na binibigay niya sa akin, ay wag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Kailan ibabangon ang mga patay? Sa huling araw. Kailan itong huling araw? Sa katapusan ng ating sanlibutan, paghuhukuman na ng Diyos ang mga buhay at mga patay. Kailan yan mangyayari? Sa huling araw. At sa 40, sapagkat ito ang kalooban na ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya sumasampalataya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At akin siyang ibangon sa huling araw. So ang pagkabuhay na maguli sa mga patay in the last days, na? Sa huling araw. At kailan itong huling araw? Sa katapusan ng ating sanlibutan. Kaya nga ang lahat ng mga patay, naghihintay pa yan sa katapusan ng mundo. Saka na sila bubuhayin uli ng Diyos. No? Yan po ang malinaw na turo ng Biblia. Dito tayo sa sulat, sabi niya dito, sinasabi nga ng mga alagad,
Balik tayo. Dito tayo. Kailan yung huling araw na binabanggit? Yang huling araw, ito po yung second coming ni Jesus Christ. The second coming of Jesus Christ, this is the day of judgment for the living and the just. No? Ito yung judgment na ito yung mag-umpisa na dito ang millennial judgment. Kaya sa susunod ating pag-aralan yung mga paghatol ng Diyos, inyong matutunan yan. Ito po yung kalagayan ng mga patay. Alam niyo kapag darating ang ating Panginoon, magiging 4 na grupo ang tao. Bakit sasabihin kong 4 na grupo? Di ba sasabihin ng iba, dapat 2 grupo lang. Mabuti at masama. Pero itong mabuti at masama, 2 grupo sila. Mayroong mga mabuti na patay, madatna ng Panginoon. Pero mayroon ding mabuti na buhay. Mayroon ding mga patay na mga mabuti, mayroon ding mga mabuti na masama. Kaya nga 4 sila na grupo. No, ang mga mabuti na masama, no, ito yung mabuti na mga masasama. Ang isang grupo tatakbo pagdating ng Panginoon, ang isang grupo sasalubong pagdating ng Panginoon. Ano naman ang mga patay? Ang isang grupo na mabuti, sila yung bubuhayin ng Diyos. At yung mga masama, hindi bubuhayin. No, atin yung hindi sila bubuhayin, maghintay muna sila ng 1,000 taon. Amin din yung itatalakay sa susunod nating talakayan kapag itatalakay natin yung 1,000 years. Pero ito naman yung mabubuti, ito yung mga maliligtas na mabubuti, pagdating ng Panginoon, hindi sila makaranas ng kamatayan, sasalubong sila sa Panginoon. Pero yung sa ating babasahin itong Juan, Kapitulo 5, 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan makakarinig ng tinig at magsisilabas. Ang mga nagsisigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Ito yung buhay na walang hanggan ang tinutukoy dito. At ang mga nagsisigawa ng masama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Sila, patay na sila, bubuhayin sila uli, ngunit susunugin pa sa impyerno. Sabi niya Panginoon, ano ba yung huwag ipanggilalas? Ano ba itong huwag mamangha? No? Huwag mamangha. Huwag ipanggilalas. Huwag kang magulat sapagkat darating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Sapagkat sa pagdating ng Panginoon, sa kanan niya bubuhayin yung mga patay. Kaya nga ang pagbuhay ng Panginoon sa mga patay, mayroon siyang itinakdang araw. Paglabas doon sa libingan, ang iba makatanggap ng buhay, ang iba naman sa parusa. No? Kaya nga yun ang marinaw na turo. Saan nang gagaling yung mga patay? Sa libingan. Alam ninyo mga kapatid, mayroong mga problema kasi na ating i-reconcile ngayon. Alam ninyo kung bakit ang mga relihiyon hindi sila nagtuturo na muling babalik uli ang Panginoon? Bakit? Ang kanilang doktrina mali-mali. For example, kapag ang kanilang doktrina, kapag mamatay ang tao ay pupunta sa langit, pupunta sa impyerno, kailangan pa bang babalik ang Panginoon sa sanlibutan? Hindi na. Anong gagawin ng Diyos? Maghintay na lang siya sa langit. Bakit? Ang mamatay ay pupunta na sa langit eh. Hintayin na lang niya doon ang lahat pupunta. Pero hindi po yun ang turo ng Diyos. Kasi ang turo ng Biblia, pagkatapos ng sanlibutan, bababa po siya dito sa lupa. At dito sa lupa, dito niya bubuhayin ang mga patay. No? Kaya nga, maliwanag yan. Kaya nga ang mga taong naniniwala ng immortality of the soul, hindi na nila tinuturo ang second coming of Jesus Christ at ang katapusan ng mundo. Bakit? Ano yon? Ang doktrina nila, doktrina ng confusion, maraming mga dapat isitol. No, kailan itong huling araw? No, na aking binabanggit na ito yung pagbuhay sa mga patay. 2 talata at dito tayo magtatapos. Sa unang Tesalonica 13:17 at sa unang Korinto 15, 51 hanggang 53, dito po ang 2 talata, binabanggit niya yung huling araw. No, at paano po natin babasahin? Ito po yung binabanggit ko, ito yung muling pagbabalik ni Jesus Christ sa ating sanlibutan at ito po yung katapusan ng mundo. No? Sabi niya dito, at unang Tesalonica, umpisa tayo sa 13 hanggang 17. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makakaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog. Binabanggit niya dito yung natutulog, 3 bisis eh. Tungkol sa mga natutulog, ang tinutukoy ditong natutulog yung mga patay. Upang kayo'y huwag mangangalumbay na gaya ng iba na walang pag-asa.
Sapagkat kung tayo'y nagsisampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. So, ibig sabihin, pag babasahin ninyo itong 15, ang pag-akyat sa langit, mga kapatid, ay hindi ito una-unahan. No? Kung una kang mamatay, una kang makaakyat. Hindi yan totoo. No? Sapagkat ito yung sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Ito yung turo ng Diyos. Na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagpaparito ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon babalik uli sa ating planeta. At hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa mga tutulog. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, hintayin natin ang pagdating ng Panginoon at hindi tayo uunang aakyat sa langit. Hintayin muna natin na bubuhayin ng Diyos yung mga patay sa libingan. Sa 16, ito yung sabi niya sa versikulo 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Saan siya nanggagaling bababa? Siya ay bababa mula sa langit. Na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Itong arkanghel, ito si Jesus Christ. No? At may pakakak ng Diyos. Mayroong trumpeta. Kaninong trumpeta? Trumpeta ba ng anghel o trumpeta ng Diyos? Ito yung pinapaliwanag ko kanina na ang Diyos mismo ang hihihip ng trumpeta sapagkat ibabalik niya yung hininga. Ibabalik niya yung espiritu. No? Pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Bakit yung hindi nangamatay kay Kristo? Pagbabasahin mo yung Apokalipsis 20:5, ang iba sa mga patay, hindi mga bubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Ipapaliwanag namin yun, ano ang dalawang uring pagkabuhay, bakit magkakaiba ito. Ipapaliwanag namin yung malinaw sa susunod nating talakayan. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito na sa Panginoon na tayo magpakailanman. Ang second coming of Jesus Christ, doon siya sa alapaap. Kapag mayroong Kristo na darating dito sa lupa, katulad ng pinaniwalaan ng ibang relihiyon, opposite Christ yan. Sapagkat ang pagkabuhay dito, sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. Bakit dadalhin na niya ang maliligtas doon sa langit? Kung mayroong Kristo na bababa dito sa lupa, mangangaral, magtuturo pa ng Ebanghelyo, si Satanas yan. Kabulaanan din yan at aming itatalakay yan sa mga susunod nating mga talakayan. Kasi maraming mga relihiyon ngayon ay mayroong dalawa kasing doktrina ng Christianity natin ngayon. Mayroong tinatawag na premillennialist, mayroong tinatawag naman na mga post-millennialist. Kahit ang ating mga Catholic religion ngayon, sila po'y nagtuturo ng evangelization to the whole world. Ano yung evangelization nila? Na ang sanlibutan magkakaroon po ng peace and prosperity. Ano po itong lahat ng mga relihiyon tinuturo po nila ang post-millennialism. No? Ano po itong post-millennialist? Mayroong 1,000 kapayapaan. At alam mo yung paniniwala ng mga post-millennialist, darating si Kristo mangangaral para ang sanlibutan magkakaroon ng kapayapaan. Katulad ng mga Jehovah's Witness. Ang paniniwala nila, darating si Kristo, gagapusin si Satanas ng 1,000, si Kristo mangangaral dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon, makumberte ang buong sanlibutan, mayroong kapayapaan sa buong sa sanlibutan sa loob ng 1,000. At karamihan sa kahit ang mga Muslim, alam niyo sa mga Muslim, ang paniniwala nila, kung mayroong propeta na babalik at mangangaral, si Nabi Isa, si Jesus Christ. At ang mga Muslim, marami din sa mga Muslim naniniwala na darating si Jesus na magtuturo din ng kapayapaan for a certain period. At marami pa sa mga relihiyon na nagtuturo ng post-millennialism na kanila pong, kaya nga ang lahat ng mga relihiyon, di come to a time na gusto nila na mag-unite ang lahat ng mga Christianity for one common thing, na ang sanlibutan magkakaroon ng kapayapaan para magkakaroon ng peace for a period of 1,000 years. Pero hindi po yun totoo na darating si Kristo para mangaral
at magkakaroon ng kapayapaan ang ating sanlibutan. Sapagkat sa Biblia, ang pagdating ni Kristo, dadalhin na sila sa langit na bayan. At ito po yung tinatawag na glorified body. Makakaranas na tayo ng glorified body na ang ating katawan may kamatayan, magbibihis na ito ng walang kamatayan. At ang tao magiging immortal na, pero ibibihis ito ng Panginoon. There is no immortality inside us, pero ikuklot lang ito sa atin, ang immortality. Ating babasahin yan, ito yung huli nating talata, 1 Corinthians 15, hindi 15, 22, 23, ito yung paliwanag ni Apostol Pablo, kung si Kristo daw, sapagkat kung paano kay Adan, ang lahat nangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Dahil daw sa kay Adan, namatay ang lahat ng mga tao, kay Kristo naman, mabubuhay ang lahat. Datapwat ang bawat isa sa kanya-kanyang sariling katunayan. Si Kristo, ang pangunahing bunga, pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagpaparito. Sino ba ang unang nabuhay sa mga patay? Di ba si Kristo? At tinatawag si Kristo na siya yung first fruit of resurrection. Siya yung unang nabuhay mula sa mga patay. For example, sasabihin ninyo, hindi naman si Kristo ang unang nabuhay mula sa mga patay. Di ba si Lazaro ang binuhay ni Kristo mula sa mga patay? Nung si Lazaro binuhay ni Jesus Christ, si Lazaro namatay uli. No? Kaya nga hindi po pwedeng natin na si Lazaro ang unang nabuhay sa mga patay. No, sapagkat si Kristo ang unang nabuhay sa mga patay at siya yung tinatawag na unang pangunahing bunga, at pagkatapos naman ay kay Kristo, mga kay Kristo, ito yung mga maliligtas. Kailan ito? Sa kanyang pagpaparito. Kaya nga mababasa natin sa Biblia na ang bubuhayin ni Kristo sa kanyang pagdating at yung mga ililigtas niya, itong kaligtasan, mangyayari ito sa pagdating ng ating Panginoon, at yung pagdating na yan, ito yung katapusan ng sanlibutan na babalik siya uli sa ating planeta, kukunin niya lahat yung mga karapat-dapat. Kaya nga ating nakikita itong larawan, lahat ng mga patay sa pagdating ng Panginoon, bubuhayin na. No? Isusuguin niya lahat ng mga anghel, i-usher tayo together to meet the Lord in the air, at dito pa natin maranasan ang immortality. O, saan natin mababasa ito? O, sa 51 ng 1 Korinto 15 hanggang 53. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, isang misteryo. Hindi tayong lahat matutulog, mga tutulog. Binabanggit ni Pablo dito yung mamatay. Ngunit tayong lahat bubuhayin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at mga buhay na mag-uli ang walang kasilaan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan magbibihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan magbibihis ng walang kamatayan. This immortal body must be clothed with immortal body. Na nakukuha ninyo, ito yung malinaw nating talakayan. Kailan ito? Sa dos, sa isang sandali. Mayroon akong kulang dito na hindi matatype. Titingnan ninyo ang Biblia. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sinulat yan sa Biblia, hindi ko lang na-type dito. Sa huling pagtunog ng trumpeta, pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. Kaninong pakakak yon? Kay Diyos. Sa Diyos. At mga buhay na mag-uli na walang kasiraan ang tao na nasa libingan. Sana mga kapatid, ngayong gabi ating natutunan ang napakagandang paksa. Minsan lang ninyo ito mapakinggan, at dito lang natin ito sa pag-aaral na aming pinagtuunan ng pansin. Kinuha namin ang mga talata sa Biblia upang inyong maunawaan. Maaring ngayong gabi, magtanong kayo, ito yung kinukuha nilang turo. Alam ninyo kung saan nagtuturo ang karamihan ng mga pastor sa immortality of the soul? Kasi ang nagtuturo ng immortality of the soul ang mga relihiyong Katoliko, mga kaibigan nating mga Katoliko. Pero ito po'y inadapt ng ating mga kaibigan din ng mga Protestante. Ang author ng doktrina ng immortality of the soul ang Katoliko, pero ito po'y tinanggap ng ating mga Protestantismo. Bakit po nila ito tinanggap? Sa anong mga kadahilanan?
Alam niyo kung anong mga kadahilanan ng talata sa Biblia? Ito po'y mababasa natin sa Lucas 16, mula 19 hanggang 31. Iyon po yung mga talata, ang mga basihan ng mga protestante kung bakit tinuro nila yung immortality of the soul, yung parable ni Lazaro. No? Ano ba yung parable ni Lazaro? Na yung mayaman at si Lazaro ay namatay at dinala sila doon sa Hades. Aming ipapaliwanag yon sapagkat yung talatang yan, controversial yan. Ipapaliwanag namin yon sapagkat yun ay parabola ni Jesus Christ. Mayroon pong mga kataga, no? Mayroon pong mga analogy. Sino yung mayaman? Sino yung pulubi na si Lazaro? Ang mayaman dyan, sinisimboluhan yan sa bansang Israel, itong pulubi, mga Gentiles. At yung mga mayroon yung mga kontrobersya dyan, aming ipapaliwanag dyan, sapagkat yun sa talata dyan, dyan naniniwala ang mga protestante sa immortality of the soul, amin yung ituturo dito sa inyo ng malinaw, abangan ninyo yan, sapagkat aming ipapaliwanag yung parabola na yan, sapagkat sa parabola na yan, diyan tinuturo ni Jesus Christ na pagkatapos mamatay ang tao, wala na siyang pag-asa na matanggapan niya ang inaalok ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Sapagkat diyan sa talata na yan, diyan natin maunawaan na after death, there is no hope to salvation. Yan ay parabola yan at hindi yan literal. No? Sapagkat mayroong mga dapat nating i-reconcile. Nung namatay ang mayaman, siya po'y pumunta doon sa Hades at amin pong itatalakay yung mula sa original, ano bang ibig sabihin ng Hades? Ang salitang imperno dyan. No, amin pong dyan, ano ba kahalaga? No, bakit nung namatay yung mayaman, gusto niya na yung daliri niya ay makatuluan lang ng isang patak na tubig? Lahat po yan may mga kataga. At gaano ba kalaki yung bosom ni Abraham pag mamatay ang tao, pupunta sa kanyang bosom? No? May mga aming isi-settle down dyan sapagkat dyan po nalilito ang maraming relihiyon at tinuturo nila yung immortality of the soul. Pero ating pong pag-aralan ngayong gabi, no? Dito na patunayan natin sapagkat sa Biblia kasi mga kaibigan, ang Biblia, ang turo diyan sa Biblia walang kontradiksyon. Mayroong harmonya ang turo ng Biblia. Kung ang turo ng Biblia nagka-contradict, kailangan mayroon kang pag-aralan diyan na isi-settle down. Kaya nga ang pagturo ng Seventh-day Adventist, aming ini-settle down ang turo na ang mga patay walang alam, natutulog. Ano ba itong turo dito sa Lucas 16? Kaya nga aming sinisettle down ito. At sa aming pag-aaral, dito namin mapapatunayan, hindi natin pwedeng iliteral ang parabola ni Jesus Christ sapagkat po yan ay isang metaphor lamang kung ano ang kalagayan patungkol sa kaligtasan. Ano ba ang kalagayan ng mga patay? Mayroon pa ba siyang kaligtasan? Ayan yung na. At dito tayo magtatapos ngayong gabi at aming na ituturo sa inyo ang lahat ng katotohanan ito. Maring minsan lang ninyo napakinggan, maring aksidente na bukas mo ang inyong internet at inyong napapanood ang talakayang ito. Pero ito'y panukala ng Panginoon, kaibigan, para malaman mo ang katotohanan. No, sa pagbabalik ng Panginoon, mayroon lang 4 na grupo. 2 grupo magiging handa, sila po'y buhay at mga patay sa pagdating ng Panginoon. Pero ito yung tiyak. Saan ka man dito, kaibigan, kasama ka dito sa grupong ito. Ang 2 grupo, sila po'y mga taong hindi handa. Yung mga buhay na badatna ng Panginoon, sila po'y hindi handa. Sila po'y tatakbo at papatayin ng Panginoon. At ang mga patay, hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. At mayroon po tayong continuation yan sa aral. Kaya nga ito po yung nakikita ninyo itong magulang, sila po'y buhay na madatna ng Panginoon, ngunit yung anak nilang maliit namatay habang siya'y maliit pa, ibabalik ng anghel sa pagkabuhay na maguli. Sabi niya, ito yung inyong anak na nahiwalay sa mahabang panahon. Dumating na ang umaga ng pagkabuhay. No? Iyan po ay day of rejoicing. The second coming of Jesus, that is the day of hope for the Christian. Kung ikaw Kristiyano, sana kapiling namin, maghihintay ka sa kanyang pagdating. Ngayong gabi, maaring sa araw na yan, makikita mo ang anghel na de la guardia. Yung ating guardian angel, kung tayo'y patay man sa pagdating ng Panginoon, bubuhayin tayo ulit. At makikita natin ang anghel na de la guardia. At dito natin tatapusin ang ating talakayan. Magandang gabi at maraming salamat.
sa inyong lahat. At bago natin tatapusin ito, tayo po muna'y yuyuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama. Kami po'y natutuwa sa talakayang ito na aming na paliwanag sa madla kung ano ang ibig sabihin ng kaluluwa, ano ang ibig sabihin ng espiritu, ano ang ibig sabihin ng katawan. Ngayong gabi, Ama, nagpapasalamat kami sa katotohanan na inyong pinagkaloob na mapakinggan, makikita ng aming mga kababayan, Pilipino, sa buong sanlibutan. Umaasa kami na inyong ipagkaloob, Ama, na kung paano namin ito pinagtuunan ng pansin para maibibigay sa aming mga website, para mabuksan ng maraming mga tao, sa mga taong naghahanap ng tunay na katotohanan. Ipagkaloob mo, Ama, na inyo itong ibibigay sa mga taong na naghahanap ng katotohanan, na kanilang matutunan ang tamang aral na nagmula sa Biblia. Marami pong salamat, Ama, na inyo itong pinagkaloob sa amin. Binigyan ninyo kami ng tapang na ibibigay ang katotohanan. Tutulungan ninyo ito na kung paano namin ibinibigay ito sa kanila, tanggapin ito ng buong kagalakan at kasama namin hihintayin nila ang inyong pagbabalik. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain ninyo ang lahat na makikinabang, lahat na manunood sa programang ito. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.